buntis, kinakailangan ng ina na mag-imbak ng maraming sustansya tulad ng protina, calcium, iron at phosphate. Kailangan ito sapagkat dalawa na silang nangangailangan ng sustansya, siya at ang fetus. Kapag kinulang sa mga sustansyang ito, ay maaring maging dahilan ito upang magkaroon siya ng anemia at ang kanyang anak ng sakit sa buto o brain hemorrhage. Kadalasan, ang mga nagdadalang tao ay nararagdagan ng bigat ng 8 hanggang 10 kilo. Kaya, alalay, kumain ng tama yung sapat lang sa inyong mag-ina. Marco! Ate Thelma! Hi! Oh, ba't wala ka yatang kalaro? Ang init-init po kasi ayaw ko pong mapawisan. Saan po kayo nang galing? Ako galing ako sa doktor. Pinatingnan ko itong baby ko. Wow, ang laki na pala ng tiyan nyo. Oo nga. Matagal po na po ba kayong buntis? Oo, medyo 7 months, 7 buwan. Alam mo, napapagod nga ako, nahihirapan na ako maglakad. Noon, nung maliit pa yung tiyan ko, okay pa sana hindi pa ako madaling mapagod kahit medyo malayo yung nilalakad. Pero ngayon, hirap na ako, lalo na ng pag-akyat ng hagdanan. Ah. Ay. Ito. Yan, libro yan tungkol sa paglaki ng fetus sa loob ng tiyan. Pwede pakita? O sige, gusto mo makita yung itsura mo nung nasa loob ka pa ng tiyan ng mami Sige. mo? O ito, pinabasa ko nga kanina, ayan. Wow. Ganito pala ang itsura ng bata sa loob ng tiyan. Oo naman. Ganito pa ba ang bata sa loob ng tiyan nyo? Kung ganyan ang itsura, medyo, kasi 28 weeks na ako, 7 months na yon. Naku, Marco, sumisipa yung baby ko. Sumisipa? Halika, tignan mo. Ayan. Oh. Bakit po? Eh, syempre, buhay, kaya gumagalaw. Alam mo, Marco, sa ika-6 na linggo, hindi pa ganong kumpleto ang mga parte ng katawan ng fetus. Sa mga panahong 3 to 4 months, dun pa lang nakukumpleto ang mga organs nito. Ang ulo ng bata ay medyo malaki kung ikukumpara mo sa katawan. Eh, gaano po ba kalaki ang bata kapag 3 to 4 months na po siya? Ang fetus, pag 3 to 4 months na ang fetus, mga ganito, kasing laki ng kamao ko. Kailan po siya nagsimulang sumipa? Ito, mga 20 weeks o 5 months, nagsisimulang sumipa ang fetus. Ngayon, sa mga panahong to, tinutubuan na ng buhok, ng mata, ng pilik mata, ganun. Nakakarinig kaya ang baby? Fetus. Kasi alam mo, Marco, pag nasa loob pa ng tiyan, ang tawag fetus. Pagka lumabas na, dun na, bata na siya, baby na siya. Ano ulit tanong mo? Naririnig kaya ng fetus ang pinapag-usapan natin ngayon? Aba, oo, alam mo, meron ngang nag-research sa Japan na nagpapatunay na ang mga fetus nga daw nakakarinig na kahit nasa loob pa rin ng tiyan. Talaga? Oo. Hello? 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 Balitaan mo naman kami tungkol dyan sa loob. Ay, nabibingi ako. Oh, nagagalit sa iyo yung baby ko. Sinisigawan mo daw. Uy, Marco! Napadalaw kayo Nakausap ko po kasi si Ate Thelma kanina sa park. Kaya sinamahan ko na lang siya. Saan si Ate Stella? Nandun lang sa tindahan. Bumibili ng gatas para sa baby ni Ate Tem. Talaga? Gatas? Bakit? Kasi kailangan ni Ate Telma ng masustansyang pagkain tulad ng gatas para sa baby niya. Hindi pa baby ang tawag doon. Kasi hindi pa pinapanganak ang fetus. Ang galing Fetus ang parang tawag doon. Fetus. Aba, ako rin po may natatandaan. Di po ba ang sabi niyo kanina na fetus ang tawag kapag 2 buwan pa lang ang bata? Bago ang fetus, ang tawag muna dito ay embryo. Oh, ang galing naman ni Sheena. May tanong ako sa iyo. Paano naman nakakakain yung bata sa loob ng tiyan? Sa pamamagitan ng... Ng
umbilical cord. Galing. Wow. Oh, ano ang umbilical cord? Ang umbilical cord ang siyang daanan ng oxygen at sustansya ng pagkain habang nasa loob pa ng tiyan ang fetus. Wow! Nakakabilib naman itong mga batang to. Mawalan na ako ng trabaho.